that we've seen from game number 1. Ang talagang malaking impact dito actually yung Fanny. If may konting switch up ni Sawo. Kasi kanina naging very aggressive siya. Na-poke siya na poke. This time, kailangan play safe. Kasi kailangan mo talaga maging defensive and reactive dito for Deus Vult. I'm not quite sure kung minalas lang ba dun si Zia o ganun ba talaga yon kapag 10 stacks na. Ay, napakasakit, super Ganun sharp. talaga yun. Napilitang mag-Fury. Ganun talaga yun, men. Hindi yun crit. Mahapdi talaga yan yung Bruno pag umabot ng 10 stacks. Kaya nga mahirap kalin yan sa totoo lang. Pag yung Bruno guys, humihit na ng minion wave, huwag nyo isipin na masaya kayo kasi napupush niya yung wave. Kasi yung next na tatamaan ka niyang bolang yan, napakasakit niyan. Ultra inflated na. Nasusunog na, masakit na nga talaga. Well done na yung bola eh. Oo, well done na yung bola. Tapos bukod dyan, ay kapag natamaan ka, siguro kahit 2 hits, 3 hits pa lamang ay talagang mapapauwi ka. And this time around, Carvey enjoying yung 10 stacks na Mecha Legs dito. No? Meron pa rin tayo, very equal ang ating laro. Wala pang mga big invades o mga big skirmishes. Lito Wonder nga, hindi pinaglaban eh. Oo nga eh. Pero ngayon pwede na, may turtle na. Unang turtle, nag-respawn na kaagad. First turtle of the game already set up para sa dalawang kupunan at mukhang mauuna doon ang The Ohio Brothers at kailangan itong saluhin ni Sawo at medyo malayo pa nga si Magister. Ang tanong, papatagalin kaya ito ng Daewoo habang nag-aantay sila ng mga purple buffs sa kanilang junglers? I mean, classic naman na to for for a lot of teams no, na yung mga junglers talagang after mag-spawn ng turtle, babalik muna sa kanila nilang purple buff. Naging staple na to actually and hinahayaan nila yung mga XP, yung mga roam na hatakin yung turtle towards their side. Pero this time ang nakahatak ng turtle actually si Kid Bomba dahil mas maaction nakarating doon and hindi rin siya kaya i-contest ni Super Shark at the moment kasi hindi pa level 4 Matilda. At ang ginawang trade doon ng The Ohio Brothers ay kinuha na lamang nila ang kanilang orange buff at mukhang magkakaroon ng malaking rotation papunta sa gold lane. Pero nabasa ata ito ng Daewoo. Nandun na yung mga tropa malapit kay Carvey. Alam ni Sunset Lover yung pwedeng gawin ng The Ohio Brothers. Since hindi nga sila nag-contest for the turtle, mukhang gagawa sila ng play sa top lane. Pero The Ohio Brothers, they're not risking it anymore. Alam na ng Daewoo yung gagawin nila eh. Yeah, sobrang safe din ng positioning ni Carvey. Alam niya rin kasi na may fanning sa game, di ka pwede lumagpas talaga sa alam mo yung gitna ng lane. Pag lumagpas ka doon, talagang yatapchi ka. Dahil aabutan ka ng fanning no matter what. Pero best player, already in position. Bakit pinag-touch? Pwede. Cutthroat na lang, isa na lang. Pwede na nga. At si Carvey nakapag-flicker out pa yan. And that was a first blood kill coming in from best player. Pero nakasagot naman si Magister. Minsan iniisip ko, may mga bagay na pag ginawa mo na ay pagsisisi ka. At si Mielo ngayon mukhang makakatakas naman via the penalty zone. And looking at that entire thing, was it really smart, necessary to dash in front of that bush midnight? I mean, kasi na-expect niya probably yung Fanny manggagaling sa may top lane. In advance na niya. It is a greedy play to pull off. Pero gets niya rin kasi may Netherrealm. Ang medyo malungkot lang di ginamit yung Sunset Lover yung flicker. Abot sana ng Netherrealm yung Bruno. Pero it's also a play from best player 1. So hindi rin nila in-expect. So commendable din yung positioning ng Fanny doon sa skirmish na yun. And at least an early kill as well for best player 1. Maaga siguro makakuha ito ng Blade of the Heptasis. Isa sa mga item na kailangan mong abangan kapag naghahanap ka ng damage mula sa Fanny. 25 seconds bago lumabas ang ating pangalawang pagong ng larong ito. Mukhang magkakaroon muna ng jumbagan dito in the mid lane pero wala naman masyadong mababawasan. Pok-pok lang yung dalawang yan. Yung mid tsaka roam connection ng dalawang team na to, hindi talaga hindi nag-iiwanan eh. Gusto nila together talaga sila mag-rotate. They wanna control the pace and ngayon gusto nila i-control yung space dyan sa Lord Pit. Pero this time yung pagiging reactive ng Deus Vult, it's working to their favor kasi hindi na makaharap ng galaw yung TOP. Especially with Melo having a losing matchup versus the EDF na napapahirapan. Super Shark forced to use the Purify. So medyo mitigated yung impact ng heroes ng TOB dito. Tapang ng TOB Best na nga siya player! doon. Netherrealm, kinasa na nga rin, pati na rin penalty zone. At ang ganda ng Minoan Fury, pero nakaisa naman si Super Shark. Walang retribution holder ang Deus Vult, kaya naman hindi na ata sila magko-contest dito. Ibibigay na nga ito ng Deus Vult at mukhang pa-farm na lang ang Edith doon sa may bandang ibaba. Second turtle of the game secured ng The Ohio Brothers at gagamitin din ang Primal Wrath ni Kid Bomba para makapag-push. It's a turret for a turtle. Good cross-map play. Ito yung problem pag nasa losing XP lane matchup kayo kasi there's always a potential for the losing team na hindi nakakuha ng turtle to make a play, to go for the counter push at yun nga yung ginawa ngayon ni Kid Bomba. Medyo mahirapan din talaga yung Deus Vult dito when it comes to taking objectives like that. Kasi yung TOB, pwede sila mag-decide na maging aggressive. Tulad na nakita natin kanina, Super Shark, even though wala siyang Purify, he went on to the Guinevere. Kasi alam niya wala nang Spatial Migration and parating din si Best Player 1. This does allow a form of snowball to come into for the Fanny.
Pero still, your main problem is yung mid-game power spike ng Deus Vult. It is kind of similar in game number 1. Yes. And ang mas nakakatakot dito is limited din yung tempo na nakakuha ng TOB. And to be fair, no, in a funny game, kadalasan high pace talaga ang ating nakikita. Medyo mabagal ang takbo ng larong ito. 6 na minuto na ang ating pinapanood. Pero tatlo pa Magister! lamang na mamatay. Magister, hindi umulti! Hindi umabot yung ulti niya. Ang ganda na sana ng talon ng Spatial Migration and Mielo. Gusto i-continue yung fight. They wanna extend it. Pero parang objective muna daw tayo. That was a good shutdown for TOB. Nag-greedy yata si Magister. Ginawa niya yung trick kay Guinevere, yung pagtalon mo. Hit ka muna, tapos gagamit ka ng first kill before popping up the ulti. Unfortunately, nandun yung Circling Eagle to cancel it out. So hindi ka agad nakagalaw yung Guinevere and nakalayo pa si best player. Kumbaga parang sinubukan niya yung full damage combo kesa yung mabilisang knock-up. Kasi yung surety. O kesa yung insurity. Yung tournament na sanang may tatalon-talon. Huwag niya nang gagawin yun pag may crowd control yung kalaban niya. Oh my, hard lesson na natutunan na ni Magister. Mukhang yung mga lesson na matututunan mo sa laro, kailangan rekta apply. Dahil hindi nila pwedeng ulitin yung ganong klaseng pagkakamali. Kahit one game at a time, hindi mo pa rin pwede kalimutan yung mga kamali mo nung previous game eh. Lalo, Fanny, yung binigyan mo ng kill. Ibig sabihin natin nag-fall off yung Fanny, no? Yung damage output niyan, as long as pick off yung type ng skirmish, talagang, alam mo, hari yung mga assassins talaga sa ganyan eh. Oo, yun siya, mas lalo na if yung naunang mag-turtle ay nakapwesto, dikit-dikit o may isang nakahiwalay, minsan na amoy na ng mga Fanny players kung saan nagtatago ang mga marksman, saan nagtatago yung mga malalambot na pwede nilang patayin. At ayan na nga yung pinag-uusapan natin kanina, no? Basically, ang third dito ng TOB. So, relax lang. Pero still, you are also playing kind of in a timer here for TOB. So, at some point, kailangan mag-ramp up yung pressure. Oh! Kumonekta yung penalty zone sa tatlo. Primal Wrath from Hoon. The damage is there but the sustain as well. And Sabo counter-engage with Minoan Fury. Sawo, pero mukhang makakatakas naman siya. Mababawasan lamang ng bahagya at kinailangan na rin mag-recall. The fight still continues in the mid lane pero mukhang tatakas na ang The Ohio Brothers. Hindi naging sapat ang kanilang damage to burst down Kid Bomba. Yeah, to be fair, happy sila doon kasi medyo expensive yung naging team fight for Deus Vult. Nag-commit sila ng maraming ult and libre lang din naman nag-farm yung Brody and pati na rin yung Fanny. But this is the preview, kumbaga, kung ano yung composition na naman ng Deus Vult. Again, very similar to game number 1. Yung trio na, trio Minotaur, Paramis, Brune nila, malaking problema yan. Siguro ang nakikita na lang din ng TOB dito, yung potential answer back nila is yung pag-pick up dito kay Magister. Kasi yung Guinevere, talaga alam mo nga magkatago sa Bushan and they have a lot of ways for them to actually engage into the Guinevere. Pero, Pinasok na. Spatial Migration, pati na rin yung Violent Requiem. Pero nasustain Oh lang naman my ni Mielo. At goodness. tika na! baby! Penalty zone from Mielo. Nakatakas pa naman si Garvey. Sino una tutuma dito? Wala pa rin. Uy! Pumasok si Magister pero out din naman. Grabe ang haba ng extended clash dito sa teamfight at wala pa rin tumutumba. Yeah, Sawo might be the first guy. Mukhang makakapag-ulti pa naman dito si Zia at babagsak na nga ang baka. That's the first death for Sawo. At kamunti ka nang mamatay si Carby doon pero naka-ultra instinct on. yeah, alam mo ng TOB, walang Netherrealm at that moment. Actually late pumasok yung cooldown dito for Sunset Lover. So, it was the perfect opportunity for TOB to fight. Pero this time around, meron silang Netherrealm. Super Shark. Oh, Earth Shatter. At parang si Zia at yung gusto nila puruhan ngayon. Makakatakas din naman. And now, reinforcements Oh from no, oh Yellow. no. Penalty zone. Tumama na naman onto Kid Bomba. Pero the damage is not yet enough. At parang si Garvey pa nga ata yung bumabawi. Isa pa, isa Napakasakit pa. na Ultra Instinct and Super. Boon. Mielo will go down. At habang nangyayari ang lahat ng yon, alam naman natin na kapag Fanny ka, Purple, ang objective mo, nakakuha naman ng Purple si Best Player 1. Nakakaw lang, malaling ang galawan. Pag hindi mananalo si team fight, doon sa kabilang part ng mapa. At ngayon, sisimulan na nga ng Devu. Ang pinakaunang Lord ng larong ito, mahihila si Best Player 1 on half HP. Half HP na rin ang ating Lord. At si Sawo ang poprota para sa Deus Vult. Makakapasok pa ba dito si Fanny? Mukhang hindi Wala na. Nag-recall. Ganda ng idea ni Team Best Player 1 though. Trinay niyang i-burst si Sunset Lover para mag-pop kagad yung Netherrealm pero tiniis lang ng Paramis. And medyo mahapdi rin talaga yung, again, yung Ghost Bursters. Muntik pa siya masyado stampede doon pero again, being a Fanny, kaya naman niya lumayo. Pero kita mo na yung strength ng team fight ng Deus Vult dito. Once na mag-group up yung kanilang mga heroes, napakahirap for TOB to actually look and find a proper team fight. Kailangan din nila super na-purify. Kailangan ni Hoon makopya talaga yung Netherrealm. Napakadali talaga para sa isang Guinevere na mag-pop ng mga resources ng kalaban niya. Ilang beses na niya napapop yung Purified ni Super Shark ngayon. This time si Hoon naman.
galing ng, ang ganda ng pwesto ni, ni Sunset Lover lagi. Hindi niya pinapakita yung sarili niya sa harap ng sa harap ng Valentina. Walang Netherrealm na makuha si Hun. Kumbaga parang gustong-gusto mo nang kunin yung Netherrealm pero Ayun na. Tsaka pa lang nung nakalapit na talaga pero nasa presyo ng dalawang tore habang nagpupush ang Tani sa may bandang itaas. Pero mukhang makakadepensa naman doon si Kid Bomba. Pinasabog yung minions doon sa taas. Kaya naman na-depensa nila yung top lane turret doon. Pero they have to think about the Lord marching in the bottom lane. At mukhang easy burst down lang naman for the Ohio Brothers. Clear potential nila, pero si Magistor, ang ganda naman ang pasok onto Mielo. Best player 1 wants to go right after Carvey. Pero yung Netherrealm, nandun na naman. Pero si Mielo bumawi with the penalty zone. At si Sawa ang gusto nilang kunin. Carvey is down. Sawa tumatakbo. Yung baka hindi na makakatakbo. Sa kamay ni Zia ay now nag-flicker in. Napakatapang ng isang Brody just to bring down the jungler of Deus Bolt. Tatlo ang nawala para sa Deus Volt. Napakagandang teamfight na pinakita ng The Ohio Brothers. At yung ginawa ni Mielo doon, 3 to 4 man penalty zone definitely changed that fight para sa NA. Circling Eagle. Pero ano lang, pang psycho lang para makakuha ng turret dito sa middle lane. And ang ganda talaga ng Gusto ko lang i-comment yung penalty zone ni Mielo kasi naunahan na siya ng Violent Requiem tsaka Spatial Migration pero nasustain niya pa rin yun. Actually, weird na yung Terizla yung tinatalunan nila dito, especially with the Radiant Armor already built up on Melo. Survivable yung Terizla this time around. Kailangan yung Bruno papatay sa kanya. Yung idea most likely is talagang kontrolin lang yung Terizla while the Bruno tries to take him down. Pero ang problema kasi doon, ihaharap mo yung Bruno doon sa target na gustong-gusto siyang talunan. And nung nag-survive si Melo, that is what happened. The Terizla was able to find a very beautiful penalty zone kasi yung nature ng composition ng Deus Bolt ay mag-group up talaga. So I think kailangan i-reconsider ng Deus Bolt dito yung kanilang targeting kasi hindi pwedeng si Melo yung tinatalunan ni Magistor. And let's talk about Zia here. No, 4-0-1 pero Kid Bomba mukhang papabayaan. Wait lang! Best player! Ano na? Kid Bomba, makakatakas ba kaya? Pero si best player, naka-shatter! It's gonna be an upset! At nandun na nga yung ganawa ng Deus Bolt! Yun lamang, boss! Kid Bomba! Pinasabog ang mundo! Men! Naloko siya dun, men! Wow! Grabe yung niya, abot NA, men. Men, kung ako yung funny, medyo maiirita ako dun. Napakakunat nung edit. One hit na lang Ang malas din ni best player 1 na walang siya ng energy. Nagka-energy gap si Idol. Pero ngayon, lugi ang TOB in this store. Pero si Sawo! Sawo, nakuha nga doon ni Super Shark pero wala ang retribution holder ang The Ohio Brothers pero para sila tayo nakakalamang it's gonna be a 4-on-4. Napakasakit na ni Carvey, napaatras doon si Hun at tinutuloy pa rin nila ang Lord Kid Bomba with a good zone and successful lording for Deus Bolt. Pero parating na din si Best Player 1, Kid Bomba tutumbahin ng Best Player 1 wants to go right after Sunset Lover. And Carvey tutumba rin naman for The Ohio Brothers. Grabe, bawing-bawi! 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 Yung Bawing-bawi. funny doon. Men, akala natin medyo nakakatilt na. Pero pagkalabas niya, ay nakahanap siya ng crucial kill. At ngayon naman, hindi ata magagamit ng Deus Volt ang Lord na to. I-clear ng The Ohio Brothers. 15 seconds on Kid Bomba. 10 segundo naman para sa isa. And The Ohio Brothers ngayon ay kailangan dumipensa ng bahagya. Yeah, very commendable din yung ginagawa ni Zia dito, yung Brody. Talagang tinatime niya yung kanyang mga corner part memory. He's actually the one forcing out the Netherrealm from the side of Deus Bolt. And ang kinagandahan, may sarili kasi silang Netherrealm. So TOB, in a way, hindi sila natatakot masyadong mag-engage versus Deus Bolt. As long as nakakapag-space out si Zia dito and nakakahanap ng potential frontline targets dito si Melo. And kapag natapos tayo yung Netherrealm, dun na magkakaroon ng entry point si Best Player 1. So again, yung overall ideology ng teamfight dito for TOB, na-execute naman nila. Kailangan lang din talaga nila ingatan yung dragged out fights kasi Bruno pa din to eh. Medyo curious nga ako dito sa items ni Bruno. Biruin mo may kalabang kang Brody at Fanny pero sobrang tapang mo at hindi mo inisipang mag-Wind of Nature. Pero bubuo naman siya ng meron naman siya leg plates and mamaya magkakaroon naman siya ng immortality. Pero ang hirap din kasi yung Wind of Nature ni Fanny sa totoo lang. Kasi once na pumasok in a split second, kaya-kaya ka ma-burst kagad. Basta pumasok na yung Cutthroat, yun na yung majority nung damage. Pero again, very viable pa din yung magkaroon ka dito ng probably Wind of Nature kasi importante yung split second lang din na makahit ka ng target mo kasi meron kang Hasklo. Tsaka yung pwede mong maiwasan yung buong torn apart memory.
with one single activation. Siguro yun yung pinaka-importanting part sa akin. But again, this is Carvey. I feel like naniniwala siya sa kanyang positioning. Naniniwala siya sa kanyang mga kampi. Again, they have that Netherrealm, Yeah, no? Netherrealm So is- kumbaga parang, bakit pa ako magde-defensive item? Ang aking defensive item ay si Sunset Lover. Tsaka agree ako sa split second. May kita mo yung picture ni Sunset Lover sa item niyan. Nandun sa item, yung Netherrealm. Tiwala sa kakampi. Siya ang kanyang- aking win chant. Siya ang aking win champ. Ay, win chant. Ganon. Ganun kataas yung trust, tsaka yung chemistry talaga nila to the point na hindi nga siya nagre-rely sa defensive Well, to be items. fair si Zia, wala rin yung wind of nature. Pag ito nagkaharap sila 1v1 mamaya, ito yung Battle of the Greatest. Oo, kung sinong mauna. Pagka nabigyan ka ng 4-stack tapos ulti agad. May mga ganong Brody players, no? Yung nakakahanap ng unreal angle na may lulusutan yung kanyang first skill at re-recta sa'yo yung 4 stacks tapos mamamatay ka na lang. Medyo mahirap gawin, pero panigurado, kayang-kaya yon ni Zia. By the way, malaking bagay to yung binubuo niya Zia, yung si Halberd. Most likely, yung kanyang last item dito, matatanggal niya yung sustain na manggagaling mula kay Guinevere, kay Bruno, pero push pa rin na kay Eden. So, malilimit actually yung tankiness Oy! ng Deus Vault. Pero Super Shark, Purify Nagamit na naman ang Fury. Walang Purify dito si Super Shark for the upcoming Lord fight, pero napakaganda ng angle dito ni Best Player 1. Super Shark! Pwedeng pumasok si best player 1 at any given point ngayon. Sa likod si Carvey. At yung penalty zone na nga doon ni Mielo tumama and best player 1 pero may Netherrealm. Super Shark din ang Circling Eagle dito Hit si bomba! Sao. Ang gusto nilang unang kunin pero nakatakas. Circling Eagle, Magistor. Tutumba na nga dito si Sao. The Ohio Brothers sila naman ang patras ngayon. Nahanap nila si Sawo doon, bossing. Oo. Kahit ang daming defensive tools ng Deus Vault, they were able to save the Bruno, especially with the Netherrealm. Ang difference is, hindi rin makapwesto si Carvey sa may bandang unahan. Kaya hindi napapatay ng Deus Vault yung kanilang mga targets kasi ang daming tumatalon doon sa Bruno. Meron kang Teresa, meron kang Fanny. Habang si Zia naman, free hit lang mula sa likod for DOB. Oo, tsaka nakakagulat naman kasi talaga yung mga ganong klaseng penalty zone. Nakakahuli pa ng 3. Tanong, makakaagaw ba ang Deus Vault in this Lord take mula sa the Ohio Brothers? Wala silang retry na malapit. Malayo si Magistor dito so this time. Ayan na boss, may wind of nature na. Ayan na, narinig tayo. Nagre-reklamo daw yung caster sa Filipino broadcast. Bakit walang Wind of Nature? Ayan na boss. Ayan na, bossing. Pinatagal lang natin ng konting item check tayo. Yan na nga ang Wind of Nature na nanggaling kay Bruno. At as you said, Midnight, the Sea Halberd na nanggagaling naman dito kay Zia. Yeah. Also look at the immortalities coming out from both Melo and pati na rin kay Kid Bomba kasi ito yung magmamatter dito, yung capability na may magpapakamatay sa frontline. Especially with Melo, diving the Bruno on the backline. Baka nga mamaya siya na lang yung kalaban ng Bruno sa totoo lang. Kasi kaya niya i-sustain mag-isa yan. Napakataas din naman ng kanyang tankiness and of course, yung passive din na manggagaling mula doon sa kanyang emblem. Yung life na bumabalik for Melo, it's really important kasi ito yung mga damage output ni Bruno na nawawala for Deus Vault. Yep, perfect game so far for the side of Hoon and Zia. Literal 0 deaths in this 18-19 minute game habang nagpupush ang Evolve Lord sa may bandang itaas. Kung may mapitas na isa dito sa Deus Vault, it might be the game. Pwede nga yun ang mangyari dahil Lord is marching in at the top lane. Inhibitor turret is down. Deus Vault, kailangan talaga nila makahanap ng pin down na gusto nila pero the Ohio Brothers, disiplina talaga malala. Makaka-clear naman ng minions ng Deus Vault pero makakuha pa ng additional inhibitor turret pero naubusan nata ng minions sa mid lane. Bot lane na magiging call dito ng the Ohio Brothers at parating na ang sunod na 2 wave. Parang 2 kalapit na lang yung mid lane turret. Isang hampas na nga lang kay kay Brody sa to lang. Yan yung immortality mula kay Melo. So in terms of readiness, actually ready ang Ohio TOB ngayon. Yung penalty zone na naman plus the Circling Eagle. Now si Sao dito, kinukuha si best player 1. Carvey is now down. Deus Vault, wala silang gold laner. Magister gusto bumawi dito pero meron din namang Netherrealm doon si Hoon. Dalawang Oh my Netherrealm. God! Nakasa na nga. At umaatras ng Ohio Brothers dahil wala na nga dito si best player 1 pero yung tournament memory hindi umabot doon kay Sao. Kid Bomba! Andito pa rin si Kid Bomba pero Sunset Lover na natikman ni Zia at dalawa ang tumba sa Deus Vault pero may bawi din naman ang Deus Vault ngayon. Magistor, Immortality will beef off Sunset Lover. Nandiyan naman kaagad. Ang ganda ng Winter Truncheon dito coming in pero na-timing yung penalty zone coming in from Yellow. Ilang hits na lang din naman ang Crystal pero gusto ng Ohio Brothers kunin isa-isa ang Deus Vault. And game number 2 will go to TOB. At makakakita na nga tayo ng game number 3. And as I